Kamusta? Ako nga pala si Glocktan at welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-import ng PDF file from Canva template papunta sa Affinity. So, una, punta tayo ng canva.com at magpumili tayo ng template na gusto natin. So, para sa akin ito yung napili ko. Tapos, para ma-download natin ito as PDF, itong nasa upper right, na nasa kanan, share button, click natin yan. Tapos, hanapin natin yung downloads button. Click natin yung download. Tapos, sa file type, palitan natin siya ng PDF print. Tapos, since free lang tayo, RGB, pero kung pro user ka, maganda kung CMYK, kung lalo na kayong ipiprint mo siya. So, ito kasi flyer to. So, maganda kung CMYK. So, for now, RGB muna. So, da-download ko na siya as PDF. So, na-download ko na siya sa end ko. So, once na-download nyo na siya, open nyo yung Affinity. Tapos, yung file nyo na PDF is click and drag nyo lang dito para ma-open. O kaya naman, kung gusto nyo, sa Affinity, click file and then open. And then, hanapin nyo yung file na na-download nyo. Okay? Ngayon, dito sa pop-up box na to, may mga option tayo. Depende yun sa PDF file na na-download natin. So, kunwari, ang PDF file mo is mga 2 to 3 pages, pwede mong itong i-click yung load pages kasi magiging multiple page yung layout mo dito. So, magiging layout na siya. Tapos, sa import as pages, ang pinagkaiba naman ng pages sa artboards is parang pag artboards, mapapansin mo dito sa layers panel, may sarili siyang parang group ng artboards. So, for this one muna, para makita natin mamaya, yung papakita ko sa inyo, click ko muna yung pages. Tapos sa DPI, estimate. So, kung ano yung DPI nung na-download mo PDF, yun yung import ng Affinity dito sa program. So, pero kung alam mo yung DPI na gagamitin mo, kunwari, alam mo na gagamitin mo siya for print, mabuting piliin mo na yung 300 dito, or kung alam mo siyang for web lang, 72. So, para ma-check natin yun mamaya kung sakaling estimate, papakita ko sa inyo mamaya kung paano i-check yun. So, sa color space, since ang file na ganito is RGB, pwede naman natin convert to CMYK, pero magkakaroon ng difference sa color kasi dito. So, retain muna natin RGB for now. So, ito yung favor editable text over fidelity. Ang ibig sabihin lang nito is yung text na nasa template ng Canva, magiging editable siya. So, yung may mga part dito na medyo pwede kasing i-outline siya ng Affinity. So, as much as possible, gagawin niyang editable yung mga text dito. Ito namang group lines of text into the text frames. Ang ibig sabihin nito is yung, kung nakikita nyo itong tatlong line ng text na to, kapag ito naka-uncheck, hiwa-hiwalay itong text na to. Pero pag naka-group siya, isang parang text box siya rito. So, pakita ko sa inyo ngayon. Ito namang replace missing font. So, kunwari, wala sa font ng computer nyo yung mga font na ginamit dito, pwede niya mag-replace ng font na available lang sa computer system nyo. So, ito. Pakita ko muna siya yung group of lines pinagkaiba. So, pag in-uncheck ko to, at inokay ko siya, so, ito yung sinasabi ko yung dito, yun, no? Yung line of text niya magkakahiwalay. Yun, no? Kung nga rin, magtatype ako rito ng leading, ages, yun. So, dire-diretso siya doon. So, compare natin dun sa ano naman, pag naka-group siya. So, balikan natin siya, open. So, i-click natin itong group. So, ito, makita natin to. Parang text box siya dito. So, pag nag-write ako dito, pupunta siya sa next line ng text. So, yun. So, kung depende sa pagka-feeling nyo gagamitin nyo siya. So, check nyo lang sa paggamit kung ano yung mas better sa inyo. Kung naka-group ba siya or hindi naka-group. Tapos, yung kanina, nung sinabi ko na para ma-check natin yung DPI, makikita natin siya dito sa document setup, dito sa taas, o kaya dito naman sa taas. So, pag hindi ko ito yung document setup,
ito yung DPI na sinasabi ko. So, kanina nakaparang automatic siya. So, 600 DPI itong template na to. So, pero pwede mo siyang adjust. Kung sobrang taas siya, pwede mo yung 300. Okay. So, medyo mabilisan to. So, ito, dimension, sukat ng template, tapos model, so, color space, RGB, pwede mo gawing CMYK, grayscale. Yan. So, and then, yung kanina ay, ano pa ba yun, yung artboard. So, yung artboard compared sa pages. So, pag makita mo sa layers panel, parang naka-layer lang siya. Wala siyang group. Ito may group pero hindi siya yung pinang-group ng artboard. So, ang ibig ko sabihin ng artboard, hindi ito sa may badang kaliwa. Artboard tool. Makita mo, hindi siya naka-artboard eh. Pero, pansinin natin sa may bandang kanan, pansinin natin ito sa taas. So, pag kinlik ko itong artboard tool, tapos click and drag ako dun sa buong canvas, makita natin na artboard na siya. So, yun na yung pinagkaiba kanina no, sa pag-import ng pages compared sa artboard. So, pakita ko ulit sa inyo yun. Import ulit natin yun. So, ito, kanina naka-pages siya. Pag ginawa kong artboard yun, makita natin dito naka-artboard siya. So, estimate, yun na yung kanina. So, okay. Yan na. Naka-artboard na yan. So, makita mo na ganyan siya. Ayan. So, ayun lang ang tamang pag-import ng PDF file from Canva papunta sa Affinity. Sana nakatulong tong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel at para maging updated sa mga video ko about Affinity by Canva. Thank you so much and see you next time. Bye-bye.